And ganito yung mga mabibili mo sa ukay-ukay sa Japan. For lahat ng mga good qualities. So yan, ganyan siya kadami. Meron siya mga button. So pag nakabalot ng ganito, ibig sabihin hindi mo siya pwedeng buksan habang nandun ka sa Japan. Maganda yung quality ng tela. Hindi siya feeling cheap. Sobrang kalat na dito, pero ang dami pa ding laman ng box. Nalaglag pa. Expiry nung iba 2026, yung iba 2025. So all good. Hey guys! Welcome to my channel. So on the previous vlog, in-unbox ko tong malaking balikbayan box from Japan. At sa sobrang daming laman, hindi ako natapos. So this is part 2. Kung first time mo ako napanood, merong part 1 to. Para makita mo kung ano yung mga nasa ibabaw. At meron din ako mga vlogs sa Japan para makita mo yung mga adventures. So check out hashtag JVlogs by Christine. So ito pala yung isa ko pang aso. Hindi ko napakita sa part 1. Okay, so for today, let's continue unboxing. So this is Michael Kors tote bag. Nabili ko to sa ukay-ukay sa Japan. So this is Japanese brand. And then ito naman, this is Michael Kors. This is Coach. Sa loob ng backpack, mayroong dalawang plushie, 110 yen isa. Binili ko to para sa mga aso ko kasi mahilig sila mga ganyang laruan. So kung saan ko nabili tong mga plushie dito, kung saan ko din nabili tong Coach na parang coin purse siya. So ito coin. And then ito naman, merong lagayan ng wallet, ganyan. Ganito yung mga mabibili mo sa ukay-ukay sa Japan. Parang bago. Parang hindi nagamit. And then, ayan, merong mga, ano ba to, tissue. Yung binili ko sa 100 yen store. Buti na lang nilagyan ko ng mga maruming damit. So, merong tube top. Ito naman, pantulog. Mga malinis to, hindi ko pa nagamit. And media. So, yan lahat laman itong Coach bag. Yung itsura niya, kapag, sorry, may construction sa labas. So, yung itsura nito kapag walang laman, ayan, structured pa din naman. Mahilig ako sa backpack. Kasi, minsan may mga dala akong aso, tapos madami akong mga dala-dalang bilihin. So, pag naka-backpack ka kasi, secure dong bag mo, pero meron ka pang dalawang kamay na panghawak sa mga ibang bagay. So, ayan, partner siya. Coach na coin purse and Coach na backpack from Japan, ukay-ukay. So, ito pa yung ibang mga bag. Hindi ko na iisa-isahin kasi napakita ko naman na to sa part 1. Pero yung iba dito, sa akin, yung iba naman dito, ibebenta ko. So, yan, meron pa mga Kate Spade na wallet. And then, the rest, mga authentic Japanese brands. So, yan. Ganyan siya kadami. For lahat ng mga good quality. So, follow my Love Shop by Christine on Instagram. Search mo lang at Love Shop by Christine. One word, walang space. Para, yan, popost ko na lang tong mga items doon. Okay, so tignan na natin kung ano yung naiwan pa sa box. Alam mo, nag-worry ako na baka makita ko yung ibang mga KitKat. Tapos, melted na lahat. Yun pala yung isa sa disadvantage talaga ng pag nagpapabox ka. Kasi syempre, unlike pag luggage, mga kasama mong umuwi agad-agad kapag nakabox, medyo matagal. So, lalo na kung mainit sa Pilipinas, may tendency talagang matunaw. So, itong mga damit, mga nagamit ko na to sa Japan, pero nilaban ko din doon para lang hindi na mabigat masyado yung dadalhin ko papuntang Osaka. So, sinabay ko na din dito sa box. Ito na ata yung isa pang box ng mga KitKat na hinahanap ko. Ito yung duty free. Yung nabili ko to sa Harajuku. Ayan, iba-ibang mga flavor. And ito, ano ito? Ito yung GU. So, ito, saan galing to? Para saan tong blue na to? Ito yung GU na mga coats. Ang alam ko, dalawa yung binili ko neto. Kasi nga, ang ganda niya. Meron siya mga button. Yung GU, parang Uniqlo din yon sa Japan. Pero parang mga mas uso lang yung mga pieces. Kasi diba sa Uniqlo, more on mga basic items, ganyan. So, dalawa to. Tigisa tayo if you want to buy this. Follow mo yung Instagram shop ko at
Love Shop by Christine. Sarado ko na lang tong bintana kasi ang hirap mag-unboxing. Paiba-iba yung liwanag. Pansin mo minsan lumiliwanag, dumidilim. So, hopefully, mas okay yung ganyan na setting. So, sabi niya, Ate Tin, pasabay ng ganyan. Problema, hindi ko maalala kung sinong follower yung nagpasabay. So, kung sino na lang yung gusto, dalawa yung binili ko. Siyempre, isa para sa akin. Ayan, size small to. Dark blue or navy blue yung color. Tapos, medyo makapal lang, so dapat naka-aircon ka. Ito naman yung mga KitKat na binili ko sa Harajuku. Kung gusto mong mag-avail ng tax-free shopping sa Japan, pwede mong tanungin na lang yung store kung nag-o-offer sila. Merong certain amount para maka-avail ka ng tax-free and then ibabalot nila sa ganitong plastic. So, pag nakabalot ng ganito, ibig sabihin hindi mo siya pwedeng buksan habang nandun ka sa Japan. So, iuuwi mo siya ng nakaganito, nakaseal, walang bukas. Tapos, itatago mo yung resibo. Kung nakaganitong balikbayan box, walang problema. Pero kung hand carry or nasa ano mo lang maleta mo or backpack, baka i-check nila. So, itago mo yung resibo and kailangan talaga hindi mo siya bubuksan. And so, pagdating dito, nakaseal naman siya. Pumili ako ng mga KitKat. Pinaka nalulungkot ako na hindi ako nakabili ng strawberry na KitKat. Kasi akala ko, di ba sa Tokyo muna ako pumunta, akala ko nakabili na ako ng mga strawberry. So, akala ko meron na dito. So, nung nasa Osaka ako, ang dami ko nakakitang mga strawberry na KitKat. Hindi ako bumili kasi nga akala ko meron na. So, ngayon, apparently wala pala. So, nung pagbalik ko na lang, sana makabili pa. Ito naman yung mga Heroine Make na eye product. So, dalawa, 2 each. Kung i-convert mo, of course, mas mura talaga sa Japan kasi 1,100 lang to isa. Pero dito, di ba, minsan doble yung presyo, depende pa sa seller. So, ito yung favorite ko na liquid eyeliner. Una ko itong na-discover sa Korea. So, bumili ako ng isa. Isa lang yun ha, umabot siya ng 1 taon na halos everyday ko siyang ginagamit. Ganun katindi. Tapos pag kahit umiyak ka dito, iyak-proof siya, hindi talaga nagsasmudge. So ito yung variant na parang dark purple, medyo blackish na yung kulay ng packaging. And then ito, hindi ko pa natatry, pero nag-request kasi yung friend ko, si Andy, si Shimmerjang, ng isa. So sabi ko, dalawa na. Sige, tatry ko yung isa. Ganun din, 1,100 yen. Sabi niya, kahit daw din umiyak to, hindi nagsasmudge, saka nakakahaba talaga. So, ayan. Kabilang to dito sa tax-free shop sa Harajuku. Alam mo, mas madami ako nakita sa Osaka. Sayang. So, pag hindi ko alam kung paano basahin, kung magamit ako ng Google Translate, ayan, pwede mo naman gamitin yung camera function niya. Tona? Ano yung tona? Tona. Lobat pa. Baka cinnamon. Cinnamon siguro yan. And then ito, milk tea. And then orange flavor. So yung orange, 2 pieces. Itong milk tea flavor, 3. And then itong, ano ba ito? Cinnamon, 3 piraso. Ito naman sa plastic, natawa ako dito. Ako ng Japanese rice. Alam ko naman na may Japanese rice sa Philippines. Pero, alam, gusto ko lang yung galing talaga doon. So parang 2 kilos lang ata to. So, ayan, titipidin ko na lang siya. Halimbawa, minsan gusto kong gumawa ng DIY omo rice or yung ginagawa kong curry rice, ganyan, gagamitin ko siya. Yung Japanese rice, para siyang maliliit yung butil, tapos medyo sticky. So, ayan, merong bigas, Japanese rice. Itong pink na pakalat-kalat na to, binili niya to sa Daiso, 110 yen. Maganda, meron na siyang ganitong pouch. Kasi, diba, mahilig talaga ako sa eco bag. As in, kahit doon ako sa Japan, may dala-dala ako. Nasa Japan ako, di ba nga malamig. Tapos, sobrang dry ng balat ko. As in, nagka-crack-crack. Japanese yung sulat, pero ang nakalagay lotion, moisturizing and conditioning. The lotion containing koic seed extract na nakaka-moisture. Pero ano siya, kakaiba kasi liquid. Di ba sanay tayo sa lotion na yung cream or gel type. So, ito liquid siya. And then, gaganyan mo. Parang tubig, Pero lotion. Okay. So, try natin kung di siya malagkit. Ayan. Parang watery lotion. First time ko nakatry. Ayan. So, can be used throughout the day.
Yan, lotion. Sobrang dami pa. Ito yung mga Japan t-shirt. Mamaya i-unbox natin yan. And then, meron ditong dalawang chichirya. And then, kung kita mo, daming gloves. Iba-ibang mga pink na gloves. Merong mahaba, merong maikse. Slim talaga to. Yung isa na unbox ko na sa part 1. Kasi, ito yung itsura ng kamay ko. Nung bata kasi ako, maaga akong na-expose sa household chores. Lalaba, hugas ng pinggan. So, medyo hindi siya maganda. Kaya ngayon, kahit na anong gawin ko sa bahay, kailangan talaga may gloves. So, kung teenager ka or kabataan, okay lang naman gumagawa-gawa sa bahay. Hindi nakakabawas ng pagiging cool. Pero, pwede mong agapan. So, gumamit ka na ng mga gloves. So, sa Japan, 110 yen. So, mga 40 pesos. Ganyan. Dito, di ba, ang mahal ng ganito? And then, ano pa ba? Ayan, ang dami pa, parang hindi na uuhubos. Ito naman, kung naalala mo, nung nag-vlog kami sa Chigasaki, di ba meron akong trinayon ng mga sanitary napkin. Na-amaze ako kasi sobrang nipis niya, pero hindi to pang heavy flow. Halimbawa, start pa lang or patapos na, ganyan. So, ito, inisip ko kung gusto nyo bang bilhin, baka gusto nyo itry or pamigay ko na lang sa friends ko as pasalubong. Ito naman, yung dalawang Japan souvenir t-shirt sa Don Quijote nyata nabili to. Mamaya ilabas ko para makita yung size. Pero may isang medium, mayroong isang large. Medyo pricey yung ganito sa Japan. Parang 2,000 ba yung isa? 2,000 yen. So, magkano din yun pag kinonvert. Mga small items na to, nakakita ko na yung binili ko ditong liquid eyeliner na anime ba to? Sino bang anime to? Yan, tattoo. One day tattoo. And then, kita mo na dyan yung mga vitamin C, collagen. Binili ko sa Harajuku. And then, ito yung mga Biore. Kung mapapansin mo, yung Biore sa kanila, mas malaki. Ito kasi yung ginagamit kong brand talaga ng sunblock. Hindi siya malagkit, tsaka hindi oily. Kasi sobrang oily ng balat ko. So, parang bumili akong 5 yata nito. Sarap naman. Kala pa may pait factor. Alam mo yung pagkagat mo, matamis na medyo may asim na mapait. Ganon. May masarap. Tokyo t-shirt. Ang alam ko, sa Don Quijote to nabili. Pero hindi ako sure. Medyo mahal kasi. For me, for my standard, alam nyo naman ako, mahilig sa mura. Parang mga 4,000 yen, buy one, take one, ganyan. Tapos, sobrang maliit pala. Sobrang liit. Ito yung medium. Actually, papang-regalo ko talaga to kay Tito Alex. Pero mukhang hindi kasya kasi ito, parang pang-akin lang. Ito yung medium. Maliit, feeling ko, yung size nila, both pang babae, pang lalaki, parang unisex. So, pag ang size kasi unisex, i-consider mo na mas maliit siya kasi nga, pwede siyang pang babae. So, yung medium nila, sobrang liit. Yung large, maliit din ata. Parang hindi pwede kay Tito Alex to. Pagbalik ko na lang siya bibigyan. So, ayan. Ito yung Tokyo. Bukod sa rant ko, sa size niya, okay naman yung quality. Maganda kasi manipis lang. So, pwede pang Philippine weather. Pero, hindi siya cheap material. So, malambot eh. Actually, parang cotton nga. Medyo stretch. And then, wala siyang masamang amoy. Tapos, yung print niya, pulido yung pagka-print. So, worth it naman. Kahit, feeling ko pwede ko pating iregalo actually. So, ayan. Ito yung medium. And then, ito naman yung large. Kung bibili ka ng mga t-shirt na ganito sa Japan, hindi mo siya pwedeng buksan isa-isa. So, meron lang silang sampler size na nakahanger doon. Tapos, pipiliin mo na lang yung style niya. Maganda. 5 gloves, 110 yan ang isa. 7 pieces ng sanitary napkins na 3 variant. So, yung pink, ito kasi green, dalawa din. Hindi ko alam kung anong difference. 5 pieces ng Biore UV sunblock. Ito yung ginagamit ko nga talaga. Alam ko 4 lang yun nasa video, pero 5 kasi yung binili ko talaga nito. Hindi ko lang makita yung isa pa. Hindi ko alam kung nandito pa ba sa ilalim or kung dito ba sa mga tamba kasi medyo ang kalat na talaga ng pag-unbox ko. So, yan ang itsura para may idea ka din. So, yan sa couch, sa floor, table, then sa box.
6 pieces nitong One Day Tattoo Anime Liner. Ito ay brow liner. Ito naman liquid liner. Parehas, hindi. Ito pala black. Ito medyo dark brown. Nagustuhan ko to. Anime yung binili ko kasi nung nagpunta kami sa mall, iniswipe ko siya. May tester. So, okay na. Umuulan yon. Kinabukasan, naligo na ako. Lahat-lahat. Hindi pa din siya natatanggal sa kamay ko yung in-swatch ko. So, nag-decide akong bumili. Ibebenta ko din yung iba nito sa Love Shop para matry nyo din. Sobrang kalat na dito. Pero ang dami pa ding laman ng box. So mostly mga ramen. Pero meron pa din dyan mga sunblock, yung mga snacks, may ibang mga Japanese, yung mga sausawan, ganun. Meron ding green tea. Magdadive na ako talaga dito para maabot ko yung ilalim. So meron din ditong mga coffee. Hindi ko alam kung bakit pink. Pas ko tong green tea. Green tea coffee ba to o green tea drink lang? So, ito, 20 pieces. Ito naman, 6 pieces lang. Pero ito, masarap siya. And then, meron dito nung Lychee ba to? Lychee na eye drop. So, dalawa na yung ramen na nakain ko. Simula nung nag-unbox tayo. Ito yon. Ito yung una, yung Taiwan. Masarap siya. Seafood, Nissin seafood, Nissin curry. Ano pinag-iba nito? Yung may blue. Ano pinag-iba nito? So, ito yung regular. I think this is, I don't know, baka spicy. Nalaglag pa. Ito, cup noodles na, ano to, creamy corn. Hindi ko mabasa. Inuulaan ko lang. So, ito na lahat yung mga ramen. Iba-ibang mga variants. Meron din namang ibang nauulit. So, hindi ko na sabihin kung anong variant kasi sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Iba inuhulaan ko lang. Yung iba, meron namang mga English like curry. And then, itong isa, nakalagay laksa, seafood, curry, the rest. Hindi ko na alam. Pero yan, madami. And, sama ko na din tong Ichiran kasi instant ramen din naman siya. Tsaka masarap. So, nabawas dito, dalawa. Yung nakain ko na simula na nag-unboxing ako. Hindi ko naman to lahat kakainin kasi iba pang pasalubong. So, ito na. Para makuha ko na lahat ng laman sa loob. Na-dive na ako talaga ng literal dito. Tapos nahanap ko na tong isang Biore. Ayun, napipi pala siya. 'Di ba? 4 lang yung pinakita ko kanina. Ito na yung pang-5. Miso soup ba tawag dito? Instant miso soup. Halimbawa, may mga fried food. Tapos ito yung green tea. Ito bibigay ko dun sa pinsan ko. Tsaka Hello Kitty na eye drop. Kasi yun yung nagpahiram sa akin ng luggage. Ayan. So, bibigay ko sa kanya yung mga Hello Kitty. Mahilig kasi yun sa Hello Kitty. And then, ito yung mga, yung mga maliliit na food na bala ko siyang i-tiktok. Ayan siya. May mga maliliit na packs sa loob. Tapos, bubuuin mo siya. Magiging ganyan. Parang mga bento box. Siguro time-consuming to. Pero cute naman pag natapos. Ayan. Meron siyang burger meal set. And then, isa pang curry sauce. Yan. Meron pa ditong mga used clothes na dinala ko, na ginamit ko sa Tokyo. Madami din akong biniling mga eye drops kasi dati nakakapanood ako nung, alam mo yung mga what's in my bag ng mga artista sa Pilipinas. Tapos nako-curious ako kasi halos lahat sila, meron silang mga Japanese na eye drops sa bag nila. Sabi ko, pagpunta ko talaga ng Japan, bibili talaga ako. So, dinamihan ko na para yung iba, syempre sa akin, tapos yung iba para sa inyo. Yung iba pang giveaway, of course. Pero yung iba, kung di manalo sa giveaway, pwede ding bumili sa Love Shop. Love Shop by Christine. Ito mismo yung variant na nakikita ko. Expiry is January 2026. So, all good. And then ito naman yung orange version ng eye drop. 5 orange and then 5 blue. Ayan yung resibo. Ayan. So, merong orange and then merong blue. Ayan. So, madaming eye drops. Kasi nga, pag naghahanap ako dito, steam, expiry nung iba, 2026, yung iba, 2025. So, all good. And then, medyo nangangawit ako dito. Tayo lang ako, sakit sa paa. Ito palang caramel corn. Kaya pala maalat. Kasi nung paubos ko, natatapon ko na dapat. Nakita ko, may mga mani sa ilalim. So, doon siguro nanggagaling yung alat, saka medyo mapait. So, thank you for watching part 2 of my Japan Balikbayan box unboxing. Kung di mo pa napanood yung part 1,
sa description box yung link. Andyan yung pagbukas ko nito and then iba pang mga kwento. And of course, abangan mo yung part 3 para naman sa mga try-on. Watch my Japan vlogs, #JVlogsbyChristine. May link sa description box para sa lahat ng mga videos. Follow mo ako sa Instagram. Guys, bago na yung Instagram ko, Christine Roses na @Christine Roses on Instagram. Sa Facebook naman, yun pa din @Real Asian Beauty. So, I'll see you sa part 3. Bye, guys!